Matapos magbigay ng utos ng pag-atake si Semasa, ay nagsimulang umatake ang lahat ng mga anghel at mga tauhan nito. Ngunit sa kabila nito, ay hindi na bahala si Daesung at sa halip ay sinabi niya, "Kung aatake kayo ng sabay-sabay, ay oras na para gamitin ko rin ang kakayahan kong ito." Pagkasabi nito, ay ginamit na nga niya ang kanyang kakayahan na Great Abyssal Hell Gate. Sa paggawa nito, ay nagbukas ang isang gate, kung saan nagsimulang lumabas ang isang higanting nilalang, at ito ay walang iba kundi si Aslan na nasa kanyang Titan form. Habang pinagmamasdan niya ang mga papalapit na kalaban, ay nagsimula siyang tumawa at napatanong. Isa ba itong digmaan? Kasunod nito, ay bigla siyang tumalon, at pagkatapos, ay nagsagawa ng pag-atake sa mga lumulusob na kalaban. Kasabay nito, ay sumigaw siya, sinasabihan ang mga ito, "Papatayin ko ang lahat ng mga bastardong anghel na ito." Habang ginagawa naman niya ang pag-atake sa mga kalaban, ay nagsimula namang lumabas mula sa loob ng gate ang iba pang mga nilalang mula sa impyerno. Pagkatapos, ay agad ding lumusab ang mga ito patungo sa mga kalaban, isinisigaw ang kanilang galit at pagnanais na maghayganti laban sa mga anghel. Ang ilan pa nga sa mga ito ay tinawag si Aslan bilang kanilang Demon Legion Commander at sinasabi na susundan nila ang kanyang halimbawa. Nang makita naman ang ginagawa ng mga ito, ay napangiti siya at sinabi, "Sa aking performance ngayon, ay nakakasigurado ako na gagawin na akong full apostle ni Daesung." Ngunit habang iniisip pa niya ito, ay biglang nagsimulang magpatugtog ang isa sa mga high-ranking angels ng kalaban. Dahil sa ginagawa niyang ito, ay nagsimulang lumakas ang kanilang mga tauhan at buong lakas na sumugod sa mga nilalang mula sa impyerno. Sa sandaling iyon, ay napansin ng isa sa mga halimaw na nagmula sa impyerno na matapos siyang tamaan ng kalaban, ay nagsisimula na siyang mag-transform patungo sa anyo ng kanilang mga kalaban. Kasunod nito, ay nagbigay ng utos ang isa sa mga high-ranking angels. "Huwag kayong atras." Pagkasabi naman niya nito, ay isang napakalaking martilyo ang ngayoy tatama na sa ulo ni Aslan. Ngunit sa pagkakita nito, ay nagawa pa niya itong masalag gamit ang kanyang kamao. Agad ding tumugon ang balbas saradong anghel at sinabi, "Ang lakas ng loob niyo, na mga nagmula sa Hecatan, na atakihin ang heaven. Nakalimutan niyo na ba ang pagkawasak ng inyong planeta?" Agad naman siyang minura ni Aslan at sinabi, "Ano ang pinagsasabi mong baliw na bastardo ka? Hindi ako taga-Hecatan, dahil isa akong Earthling." Pagkasabi nito, ay direktang tumama ang kanyang kamao sa mukha ng balbas saradong anghel, na nagpatalsak sa kanya patungo sa pader ng kanilang lungsod. Sa kabilang banda, ang Archer Angel ay patuloy na nagpapakawala ng kanyang mga palaso patungo sa mga kalaban. Kasunod nito, ay bumaba na siya mula sa ibabaw ng pader at sinabi, "Kapag kayo ay tinamaan ng aking Radiant Homing Arrow, ang aming Heavenly Army ay mabubuo na." At pagkasabi nga niya nito, ang mga tinamaan ng kanyang palaso, na mga nilalang mula sa impyerno, ay nagbagong anyo at naging katulad na ng mga sundalo ng Heavenly Army. Habang pinagmamasdan naman niya ang mga ito, ay labis siyang nagulat nang marinig niya ang isang boses mula sa kanyang likuran na sinasabing, "Nandito lang pala ang kanang kamay ko." Ngunit bago pa niya maputol ang kamay nito, ay sumugod na patungo sa kanya ang isa pang anghel. Agad din naman niyang nasalag ito gamit ang kanyang espada. Ngunit sa kabila nito, ay nagawa pa rin siyang mapa-atras dahil sa lakas ng impact. Kaya sinabi ng anghel na iyon, "Kayong mga kampa ng kadiliman, bakit hindi niyo pa ipadala ang inyong buong Abyssal Legions para aming mapuksa kayong lahat ng tuluyan?" Hindi naman nagalit si Daesung sa sinabi niyang ito, at sa halip ay sinabi niya, "Ang iyong bibig ay masyadong bastos. Sa palagay mo ba, ay kinapogi mo iyan?" Ngunit habang nakikipag-usap pa siya dito, ay muli namang sumugod ang Archer Angel. Ngayon, ay gumamit na siya ng kanyang cloning technique, at sabay-sabay na sumugod sa kanya. Kasunod nito, ay sinabi niya, "Kahit anong gawin mo, ay hindi mo maiiwasan ang aming pinagsama-samang mga atake gamit lamang ang iyong observation skill." Kasabay nito, ay sumugod muli ang isa pang anghel na gumagamit ng sibat. Ngunit sa sandaling tatama na ang kanilang atake,
ay bigla namang lumitaw ang anino ni Satan at nagsimulang tumawa. Kasunod nito, ay sa aninong ito tumama ang lahat ng kanilang mga atake. Habang nagugulat pa ang Archer Angel sa pangyayaring ito, ay nagtataka niyang tinanong. Masyadong kakaiba ito, dahil wala namang mga anino sa heaven. Ngunit mula sa aninong ito, ay biglang lumitaw si Daesung na ngayon ay patuloy na tumatawa. Pagkatapos, ay pinutol niya ang kanang kamay ng Archer Angel, na nagpasigaw dito sa sobrang sakit. Sa kabilang banda, si Daesung naman ay nagsimula ring tumawa, sinasabing, nakakolekta na ako ng isa sa mga bahagi ng katawan ni Satan. Habang inaabsorb pa niya ito, ay isang makislap na bagay ang kuminang sa di kalayuan. Pagkatapos, ay mabilis itong lumipad patungo kay Daesung, na nagresulta sa pagkabutas ng kanyang katawan. Ang umatake pala sa kanya ay si Sema-asa, gamit ang kanyang mga mata. Sinabi pa nito, kanina pa kita binabantayan, kasama ang mga kilos ni Satan. Sa kabilang banda, nagsimula namang maghilam ang mga sugat sa katawan ni Daesung. Pagkatapos, ay muli itong tumawa at sinabi, binigay pala sa iyo ni Luthra ang aking kanang mata. Ngunit pagkasabi niya nito, ay bigla namang tumuro sa itaas si Sema-asa. At nang tingnan niya kung ano yun, ay nakita niya ang isang nagliliwanag na bagay sa ibabaw nito. Samantala, ang liwanag na nagmumula dito ay nagdulot ng malaking pagbabago sa gitna ng labanan. Dahil sa mga oras na ito, ay nagsimulang masilaw at manghina ang mga nilalang mula sa impyerno, habang ang mga nilalang naman mula sa heaven ay lalong lumakas dahil sa liwanag na ito. Maging ang anino ni Satan ay hindi rin nakaligtas mula rito, at ngayon ay nagsisimula ng maluso dahil sa liwanag na iyon. Kasunod nito, ay sinabi niya, alam mo din pala kung ano ang kahinaan ko. Bilang tugon naman, ay sumigaw si Sema-asa. Ito na ang katapusan niyo. Pagkasabi nito, ay lalo pang tumindi ang liwanag na nagmumula sa kanya. Habang sumisigaw naman ang anino sa sakit na kanyang nararamdaman, ay napamura siya at tinanong kung ano na ang ginagawa ni Daesung ngayon. Ngunit, kasasabi pa lamang niya nito, ay isang nilalang mula sa heaven ang mabilis na tumakbo patungo kay Sema-asa. Pagkatapos, ay dinukot nito ang isa niyang mata. Matapos gawin ito, ay nagsimulang magbagong anyo ang nilalang, ito pala ay walang iba kundi si Daesung. Sa sandaling ito, ay sinabi niya, mukhang makapangyarihan din ang matang ito. Uy Lods, sandali lang, nai-enjoy mo ba tong video? Kung oo, baka gusto mong suportahan ang channel sa simpleng paraan, walang dagdag gastos sa'yo. May TikTok affiliate link tayo sa comment section at description. Pag-click mo ng link, visit mo lang showcase ko, at kung may magustuhan ka, at bibili ka naman talaga gamitin mo na, yun, malaking tulong yan para makagawa pa tayo ng mas maraming content. Don't worry, wala yan dagdag sa price mo, at kung wala naman dyan ang hinahanap mo, message mo lang ako para i-add natin. Salamat idol, balik na tayo sa video. Kasunod nito, ay lumitaw ang isang notification na nagpapakita na ang ginamit niyang kakayahan ay ang kanyang masquerade skill, at ngayon ay na-deactivate na niya ito. Matapos namang mapansin ang kakayahang ginamit ni Daesung, ay sinabi ni Sema-asa na ang kakayahang iyon ay nagmula sa divinity ni Orkhill na inabsorb nito. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Daesung at agad na inilagay ang matang iyon sa kanyang mata. Pagkatapos nito, ay tuluyan na niyang naabsorb ang mga matang iyon. Kasunod nito, ay nagpakita ang isang notification na nagsasabing naabsorb na niya ang right eye of the great creation demon na si Satan. Sa sandaling ito, ay nakuha na niya ang parehong mga mata ng Great Demon. Dahil dito, ay maaari na niyang magamit ang mga ultimate skills ng impyerno kahit saan pa siya naruroon. Sa kabilang banda, ay galit na tinanong siya ng anino ni Satan. Saan ka nagsuot? Kanina pa kita inaante. Hindi naman pinansin ni Daesung ang kanyang galit, at sa halip, ay kalmadong ipinaliwanag. Naghahanap lamang ako ng tamang pagkakataon para palihim na atakihin ang kanilang kalaban. Kasunod nito, ay ipinakita ang isang flashback kung saan sinasabi sa kanya ni Satan. Sandali lang, ilabas mo muna ang iyong chains of binding. Nagtataka naman si Daesung sa sinabi niyang ito, ngunit sa huli, ay inilabas din niya ito. Matapos gawin iyon, ay nagsimulang kalikutin ito ni Satan.
Pagkalipas pa ng ilang sandali, ay sumigaw si Satan, sinasabing, "Pagmasdan mo ang aking nilikha. Subukan mong ikabit dito ang iyong espada, at kapag ginawa mo na iyon, ay magagamit mo na rin ang aking ultimate skill." Nagtaka namang tinanong ni Daesung, "Anong klaseng skill iyon?" Pagkatapos nito, ay bumalik ang eksena sa kasalukuyan. Makikita rito na ginagamit na nga ni Daesung ang kakayahang itinuro sa kanya ni Satan, at tinawag niya itong Great Demon Great Slash. Matapos gamitin ang kakayahan, ay direkta itong lumipad patungo kay Semaasa. Agad naman itong sinalag ni Semaasa gamit ang kanyang kakayahan na Radiant Sphere. Habang nagsasagupaan ang dalawa gamit ang kanilang mga ultimate skills, ay itinudo na ni Daesung ang kanyang lakas. Maging si Semaasa, ay ganoon din ang ginawa. Ngunit sa huli, ay tumagos ang atake ni Daesung sa Radiant Sphere at pagkatapos, ay direkta itong tumama sa katawan ni Semaasa, na agad na tumapos sa kanya. Bago tuluyang mawala, ay sumigaw pa siya, tinatanong, "Ito na ba ang pagbagsak ng aming heaven?" Pagkasabi nito, ay tuluyan nang naglaho si Semaasa. Habang pinagmamasdan ni Daesung ang kanyang naglalahong katawan, ay sinabi niya, "Kahit sa hinaharap mo pa pinaslang ang aking pamilya, ay hindi ko pa rin iyon mapapatawad." Samantala, matapos masaksihan ang nangyari sa kanilang leader, ay biglang kinabahan ang anghel na gumagamit ng sibat. Kaya sinabi niya sa kanyang sarili, "Kailangan ko nang tumakas ngayon din." Ngunit bago pa siya makakilos, ay muling ginamit ni Daesung ang kanyang ultimate skill patungo sa kanya. Agad itong tumusok sa kanyang katawan, at agad ding tumapos ng kanyang buhay. Habang pinagmamasdan naman ng kanyang kasama ang naglalaho pa niyang katawan, ay napamura siya. Ngunit sa sandaling tatakas na sana siya, ay napansin niya ang mga paa ni Daesung na nasa kanyang harapan na. Pagkatapos, ay bigla siyang sinaksak nito gamit ang kanyang espada, na agad ding tumapos sa kanya. Matapos namang gawin ito, ay napansin ni Daesung ang papalapit na kalaban. Ito ay walang iba kundi ang galit na balbas saradong anghel na nasa kanyang giant form. Ngunit sa sandaling iyon, ay nakilala din siya ni Daesung. Dahil ito ang naalala niyang pumaslang kay Soyeon at sa kanyang pamilya. Dahil dito, ay agad niyang minura ito. At sa isang mabilis na atake, ay agad din niyang nahati ito sa gitna. Pagkatapos, ay sinabi niya, "Ito ang aking paghihiganti para kay Chucky at kay Soyeon." Matapos namang tuluyang maglaho ang balbas saradong anghel, ay sunod-sunod na lumitaw ang mga notifications, sinasabing, naabsorb na niya ang mga binti ng Great Demon. Nakuha na niya ang mga paa nito, braso, kamay, at maging ang spine ng Great Demon God. Sa pagkakita naman nito, ay nagsimulang tumawa ang anino ni Satan at sinabing, "Sa wakas, maibabalik na rin sa akin ang aking katawan." Inasar naman siya ni Daesung at tinanong, "Anong katawan ang iyong tinutukoy? Dahil ngayon, ay sa akin na iyon." Bigla namang naguluhan ang anino sa kanyang sinasabi, at tinanong pa nga, "Ano ang ibig mong sabihin dito?" Pagkatapos, ay sinimulan siyang paligiran ng mga aninong ito. Tinatanong siya kung nakalimutan na ba niya ang kanilang kasunduan. Dahil naman sa kanilang ingay, ay tinakpan na ni Daesung ang kanyang tenga. Pagkatapos, ay sinabing, "Nagbibiro lamang ako." Sa kabilang banda, ay hinimok na siya ng anino ni Satan na sabihin na ang kanyang totoong pangalan, sa gayon, ay mapunta na sa kanya ang kanyang katawan. Bilang tugon naman, ay sinabi ni Daesung na maghintay muna sila ng sandali. Kasunod nito, ay tinawag niya ang magic book sa katinanong, "Gaano karaming oras pa ang mayroon ako sa pananatili sa dimensyong ito?" Agad namang tumugon ang magic book at sinabi, "Ipapakita ko na kaagad kung ilang oras na lamang ang nalalabi ng pananatili mo sa dimensyong ito." Pagkasabi nga niya nito, ay lumitaw ang isang notification na nagsasabing mayroon na lamang siyang halos 2 oras na natitira. Sa pagkarinig naman nito, ay tinanong ni Daesung ang magic book, "Totoo ba ang iyong sinabi noon sa akin?" Bilang tugon naman, ay sinabi nito, "Bagamat isa lamang akong kopya ng orihinal, ang aking mga kakayahan ay hindi maikakailang mapagkakatiwalaan." Pagkarinig nito,
ay tinanong naman ni Daesung ang anino ni Satan. Ano ang dapat kong sabihin pagkatapos kong tawagin ang totoong pangalan ni Satan? Agad namang tumugon ang isa sa mga anino nito at sinabi, ang kailangan mo lamang gawin ay tawagin ang kanyang totoong pangalan at sabihin na ibinabalik mo na sa kanya ang kanyang katawan. At pagkatapos nito, ay tapos na iyon. Ngunit bago pa niya magawa ito, ay biglang lumitaw ang isang poste ng liwanag sa loob ng lungsod ng mga anghel. Matapos makita ito, ay nagtatakang tinanong ni Daesung, ano iyon? Ngunit ang mga anino ni Satan ay agad na nakilala ito at sinabi, nandito na siya. Abangan ang susunod na kabanata, dito na po nagtatapos ang pinakabagong chapter. Kung nagustuhan nyo ang episode na ito, paki-comment naman ang heart at papindot na rin ng like, malaking tulong na yan para sa channel, at kung nagawa nyo na, maraming salamat sa inyong suporta, hanggang sa susunod na episode, mga lods!